Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Welcome po sa atin pong midweek service. And alam niyo po, every service po na pwede po nating puntahan ay pagkakataon po na tayo po ay maglingkod po sa Panginoon. Amen. Ngayon po, nais ko pong i-welcome po ang bawat isa sa atin pong midweek service, sa mga kasama po natin online. Welcome po kayo, and atin pong mga kasama po dito sa ating auditorium. Welcome po sa atin pong midweek service. Tumayo na po tayong lahat at atin pong bigkasin ang atin pong pahayag sa pagsamba at panawagan sa pagsamba at ang ating pong pahayag ng puso sa pagsamba. So Romans chapter 12 verse 1. Sabay-sabay po nating bigkasin. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, pinamamanihi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po nating sambitin ng may pangunawa. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Sabay-sabay po nating awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa dakilang pagkakataon po na ito na kami po ay makalapit po sa inyo sa pamamagitan po ng panalangin. Nawa dakilang Diyos Panginoon sa amin pong gagawing serbisyo po sa inyo, maging kaaya-aya po kami Panginoon sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami Panginoon sa anumang pagkakasala na makakahadlang upang makalapit po kami Panginoon sa trono ng inyong biyaya. Dakilang Amba, gabayan niyo po kami, patnubayan niyo po kami upang matagumpay po naming maisagawa, Panginoon, ang kalooban niyo po sa amin ngayong gabi pong ito. Una po sa lahat, Panginoon, sa pag-aawitan, sa mga tutugtog, sa magbibigay po ng tanging bilang, gayon din po higit sa lahat, sa pangangaral po, Panginoon, ng inyong salita, nawa dakilang Diyos, pangalan niyo lamang ang siyang madakila. Kayo din po, Panginoon, mag-ingat po sa amin pong mga kapatiran na papunta pa lang po dito, marahil galing sa trabaho or galing sa school. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila at makarating po sila ng safe and sound sa amin pong bahay-sambahan. Lahat po ng ginagawa po namin, dakilang Ama, ay para po sa inyong pangalan. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko na kayo po, Panginoon, ang siyang magpala po sa amin. Salamat dakilang Ama, in Christ's name I pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong papurihan ng ating Panginoon sa pag-aawitan. Amen. For our first song, awitin natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen. Ready now. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word.
Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace. Last verse. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen po. For our second song, let us sing, God Will Take Care of You. Amen. Ready now. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When danger fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen po. Mari na po tayong magsiyo po. Amen. Tunay po na dapat po nating pagtiwalaan po ang ating Panginoon dahil tunay na siya po ang mag-aalaga po sa atin. Amen? Ngayon po, dadako po tayo sa atin pong prayer time. At
babanggitin ko po muna yung mga regular prayer request po natin, and then later on po magkakaroon po tayo ng pagkakataon para po inyo pong banggitin naman po sa atin, sa bawat isa po sa atin pong congregation, kung ano po yung inyo pong mga prayer request. Una po sa lahat, lagi po natin ipag-pray ang atin pong mahal na bishop, yung health and protection po para po sa kanya, and safety po ng kanya pong household, sila Sister Sofia, sila Ma'am Marie, sila Pastor Orson, at mga kasamahan po nila sa bahay. And of course, let's always pray for his strength sa kanya pong mga ministries, yung success po nito, both international and local ministries na po, patuloy po natin pag-pray. Let's also pray for the physical strength and healing for Dr. Merly Casahe, healing and strength po for Bishop Andaya, and physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mommy Rosemary Hill. Let's always continue to pray for them. And pag-pray din po natin ang atin pong resident pastor, yung kanya pong good health, protection for PNG, and of course, yung kanya pong mga ministries na ginagampanan, hindi po biro ang kanya pong mga ginagampanan po na ministries po sa atin pong church. So let's continue to pray for him na magkaroon po siya ng maayos na kalusugan sa kanya pong pagganap sa kalooban po ng Panginoon sa kanya. And let's also pray and be excited para po sa preparation po sa kasal po nila ni Sister Jessica on April. Let's pray for it, and pag-pray po natin yung provision po ng Panginoon, and let us support him sa kung ano man pong way na pwede po natin siyang suportahan para po dito po sa kanila pong wedding. Let's also pray para sa atin pong mga ministries, atin pong mga church leaders, and of course, ang atin pong mga workers. Pag-pray po natin, tandaan niyo po, lagi niyo pong ilagay po sa prayer, yung atin pong mga pastoral staff, yung atin pong mga preachers, and yung atin pong mga workers dito po na nakatira po dito sa church para ganapin po yung kalooban po ng Panginoon sa kanila. Let us always pray for them. Let's also pray po sa atin pong mga Saturday ministries, ang atin pong soul winning, and of course, pag-pray po natin ang atin pong mga Bible studies na ginaganap po every week. And pag-pray din po natin yung mga centers po natin, children centers po natin. Alam ko po 10 po yan na children centers, and if you're looking for a ministry, please, pwede po kayong mag-join po sa atin pong Saturday ministries. Let's also pray po sa atin pong mga local ministries and international ministries, yung mga churches po and missions. Let's always pray for them. And pag-pray din po natin in spiritual growth po ng ating pong mga international ministries. Una na po dyan, ang LWBC Paris, yung growth po. And of course, yung atin po, isa po sa branch po ng atin pong seminary, ang BMOBBS Paris. Pag-pray po natin, under po yan ng leadership po ni Pastor Nelson Cadena. Let's also pray sa ministries po ng LWBM Italy, sa Milan po yan, and Como, Italy. Pag-pray po natin si Pastor Andy Mananon, Pastor Janice Fermalo sa kanila pong leadership. Let's also pray sa atin pong pastor po sa London, and of course his ministries there, kay Pastor Jabez po, and of course the preachers na nangangasiwa po sa Living Water Baptist Mission London. And tandaan po natin dito po si Pastor Jabez, so kumbaga pag-pray pa rin po natin yung spiritual growth ng mga tao po doon kahit nandito po yung kanila pong pastor. Let's also pray po sa atin pong mga mission din po sa Japan, sa Living Water Baptist Mission Ibaraki in Matsumoto, Japan. Provision for their worship place. Under po yan ng leadership po ni Evangelist Robert Verba, ni Pastor Mark Chen, also preacher sir. Pag-pray po natin yan. Let's also pray for LWBM Canada, their spiritual growth, and the members, and possible new outreaches. Under po yan sa leadership po ni Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, preacher Erwin Castro. Let's always pray for them. Pag-pray din po natin, higit sa lahat din po ang atin pong mga local missions. Under po ng leadership po ni Pastor Henry, ang LWBM Luzon. Let's pray for their provision po para po sa kanilang mission house, spiritual growth, and provision po para po sa Olivar family. Let's also pray sa atin pong Living Water Baptist Mission Tondo, provision po for the walling and spiritual growth of the members. Under po yan ang leadership po ni Pastor Daniel Agasang. Let's always pray din po sa atin pong Living Water Baptist Mission Parañaque. Provision po para po sa kanilang worship place din. Under naman po yan ang leadership po ng atin pong Pastor Jonathan Iglesia. Let's also pray for the Living Water Baptist Mission Valenzuela. Let's pray for their spiritual growth, ng mga kapatiran po natin doon, and provision po para po sa additional chair. Tandaan niyo po, ang additional chair, extra problem po yan, pero magandang problem po, di ba? Ibig sabihin, dumadami po yung mga members. So, pag-pray din po natin, under po yan ang leadership ni Pastor Jason Pangilinan. Let's also pray po sa provision din po ng LWBM Kalaka. Yung renovation po and spiritual growth of their members, additional home Bible studies and provision for monitor. Under po yan ang leadership po ni Pastor Darwin Bautista. Pag-pray din po natin ang JBLCBC
yung success po ng kanila pong mga ministries under po yan ng leadership po ni Pastor Mark J. Loyola. Let's also pray po sa atin pong seminary, sa Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Magkakaroon na po kami ng pasok po at the last week of January. So pag-pray niyo po yung atin pong mga professors. Pag-pray din po natin yung atin pong mga estudyante. Nawa po marami po pong mag-enroll sa atin pong seminary. Let's also pray sa mga kapatiran po natin abroad. Include niyo po dyan yung parents ko, sila Ate Queenie. Pag-pray po natin sila na maging maayos po ang kanilang kalagayan po sa ibang bansa. Let's also pray po para sa bago pong construction facility or building construction and facilities po sa Monterrey. Pag-pray din po natin yung good health po ng atin pong mga Living Water Baptist Church senior citizens, ang ating pong mga precious rubies. Let's always pray for them, for their strength, sa kanila pong provision po para po sa kanilang mga maintenance, sa pang ano po nila, check-up, pag-pray po natin. Let's also pray po para po sa safe pregnancy po ni Teacher Den Iglesia, pag-pray po natin yan. Let's also pray po sa mga kapatiran po natin na mayroon pong karamdaman, healing of Glenn Dashiel, Eden Segundo, Teresita Domingo, and Marisa Tovillo. Pag-pray po natin yung kanila pong recovery from cancer. Let's also pray po sa atin pong, isa po sa ating mga deacon, si Deacon Chito, mula po sa kanyang trigeminal neuralgia. Pag-pray po natin yan. Healing for Cheryl Silverio from brain aneurysm. Let's also pray for healing and dialysis for Brother Warix. Let's also pray for the complete recovery of Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sis Aida Amican, and Preacher Jojo's father. Tuloy po natin mag-pray yung kanila pong recovery. Let's also pray po para po sa good health and good lab test ni Nanay Gloria Cabiling and Nanay Antay Vicenta. And healing and strength po for Sis Ma's mother, si Nanay Anita po yan. And patuloy po natin pag-pray si Pastor Dan Panisales sa kanya pong healing from, recovery from sa naranasan niya po na stroke. Let's also pray po sa healing for Joseph Lingat's heart condition, yung CKD and prostate. Complete recovery for Ma'am Susan Permites and good health for Pastor Elmer Permites and family. Pag-pray din po natin complete healing for Jonalyn Guay. If I'm not mistaken, sister po ito ni Sister Maricel, so pag-pray po natin. Healing for the Bedar family, Jacob Garing, Abigail Dane, sorry po pag na-pronounce ko po ng mali, kay Brother Teo, kay Sis Pearly, kay Sis Melita, kay Zach and Fabi, pag-pray po natin. And pag-pray din po natin yung successful operation and fast recovery for Sis Terrain. Hindi ko po alam kung natapos na po yung operation na yan at bukas pa daw po. So pag-pray po natin yung provision po sa kanilang family and strength po, lakas ng loob para kay Rain and yung recovery po ni Sister Dane sa kanya pong surgery. Let's also pray po sa mga businesses po ng ating church, ang Rico, Angeline and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, especially po yung Team Diamond, RMS Transportation Services, Rosemar Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Century Security Services. Pag-pray po natin yan. Let's also pray po yung mga kapatiran po natin na naghahanap po ng work, kay Brother Kyle and kay Sister Sharina and kay Sis Jessa. Pag-pray po natin yung mga kanila pong job hunting po. Let's also pray po for the planning and preparation and provision po para po sa Summer Youth Camp na gaganapin po sa June 1 to 5, 2026. Pag-pray po natin yan. Let's also pray for the success of Brother Mark's art exhibits and preparation for Bayong Republic Cafe. Pag-pray po natin yan. Let's also pray po for the safe travel of Villa family to Dubai. Ayan po. Meron pa po ba? Okay. So kung wala na po tayong mga general prayer request, ngayon po i-open ko po yung floor. Nandyan po si Brother Zig at si Brother Joven Kurt para po sa atin pong mga prayer request. Sige po. Kung meron po kayong prayer request, please do so. Pasama po sa prayer po pala si Sister Darla. Wala po siya ngayon. May dysmenorrhea po. So pag-pray po natin. Sige po. Meron po ba tayong prayer request? Anyone? Please. Meron po ba? Mukhang answered prayer na lahat Okay. Sige po. Meron po ba prayer request? And of course, nakikirejoice po pala tayo sa atin pong bagong kasal kay Sister May sa kay Brother Harvey. Amen. Answered prayer po natin yan. Pansin nyo po, wala na sa prayer request natin. Tapos na po Okay. So answered prayer po yan. Sige po, meron po ba tayong prayer request? Sige po. Kay Mami Lita po, please. Sige po, Mami. Magandang gabi po mga kapatid. Pakisama po sa prayers yung
si Tatay Bay po kasi palagi siyang nakakaramdam ng hindi maganda sa katawan niya. Yung health po. Tapos po si Sister Marie, yung kanya pong check-up this coming week. Then si Sister Maan din po health at saka yung good results po nung laboratory ng kapatid niya si Ate Stella. Ganon din po yung sa mama niya na 2 days na daw pong hindi natutulog. Kasama na lang po sa prayers. Health din po yung kay Ma'am Stella po, ano? Okay. So pag-pray din po natin si Mami Anita po, yung kanya pong pagtulog po, hindi daw po makatulog, 2 araw na. So pag-pray po natin. Sige po, meron po ba tayong prayer request? Sige po, Brother Joven. Good evening po, church. Pakisama po sa panalangin po yung final demo po namin, February 27 po. Hindi lang po ako yung makasama po namin mga student teacher po sa Maceda High School po. Yun lang po. Sige po, pag-pray po natin, almost graduating na po yan si Brother Joven, o yung mga demo teaching na lang po. So pag-pray po natin si Brother Joven. Sige po, meron pa po ba? Prayer request, please. Sa side po ng ating orchestra, wala naman po. Sige po. Sige po, ma'am. Kasi ang sakit ng likod ko, hindi ko alam. Hindi naman ako nahulog, natulog lang ako. But hindi, parang nahihirapan ako huminga, tapos masakit na masakit yung likod ko, hindi ko maigalaw. So pag-pray nyo, good health sana, gumaling na ako. Thank you. Okay po, so pag-pray po natin si Sister Gina sa kanya pong good health. Sige, meron pa po ba? Prayer request? O sige po, Brother Joven Kurt, please. Good evening po, church. Pasama po sa panalangin po yung defense po namin bukas po for research. And sa Friday naman po yung laboratory po namin for baking. And buong araw po kami mag-bake. Yan po, ang provision po ng Panginoon and successful po. Thank you po. Okay, so pag-pray po natin yung mga schoolworks po ni Brother Joven po yung sa defense po yung kanila pong baking. Sana po matikman po natin. Ayun po, sige po. Sige po, meron po ba tayong prayer request? Ayan. Sige po. Kung wala na po tayong prayer request, hilingin ko po ang bawat isa na kukuha po ng kanila pong partners, and let's also encourage the kids to pray. Sige po, prayer partners po tayo ngayon, and then hindi na po ako mag-close in prayer. Pag nakita ko po na tapos na po tayo sa ating prayer, then we'll go back to our program po immediately. Thank you so much po. Sige po, hanap po tayo ng partners. Again, pag-pray po natin yung health ni Tatay Bay, ni Sister Marie, ni Sis Maan, ni Sister Stella, yung demo po ni Brother Joven, and then health po ni Sis Gina, and yung defense po ni Brother Kurt.
Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, ako po si Pastor Norman at ngayon po, dadako po tayo sa ating pong welcoming. So masaya po ba tayo ngayong hapon po na, gabi na pala, no? Ngayong gabi po na ito. At kaya ko pinakilala ang aking sarili sapagkat meron tayong mga first-time visitors. Amen? But before we introduce our first-time visitors, gusto ko lang po i-welcome back natin si Sister Jessa, fresh from Ilocos po. Masaya tayo na nakasama muli natin. Si Engineer na pala, Engineer Jessa. Kaya congratulate niyo po siya kung hindi niya po siya nako-congratulate. At ngayong gabi po na ito, no, kasama po natin ang ilan po natin pang mga first-time visitors. Sila po ay galing po sa Caris, no, yung bali bisita po sila ni Pastor Poy. At kasama po natin si Mary Ann Joneda. Ayan po, yun po sa bandang kanan ko po. And then si Joshua Garado. Ayan po, welcome po. At ganoon din po si Sheena Billion. Grabe, mayaman siguro to, Billion ang apelido. No? So welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. At bago po tayo magkamayan, gusto ko lamang tawagin muna natin, no? Si Mr. and Mrs. Mark Harvey and Blessa May Saliente Rualo. Ayan po. Asan ba sila? Nasaan na? Ako pa yung di nakakita, no? Yan, dito muna kayo sa harapan. At dito, ayan po. Sabay-sabay ating sabihin, mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! O sige, bigyan natin silang short lang ha, short na siguro message. And then syempre, after nyan, kailangan may patunay ang inyong kasal, ha? Ay, hello po, church. So, nagpapasalamat po ulit kami sa Panginoon unang-una and maging sa mahal nating bishop na umagapay po sa amin and ganoon din po kay PNG at sa iba pa pong nakibahagi po sa amin sa wedding, sa mga singers po namin, sa mga nag-abala po sa aming wedding, sa mga young people especially. Ayan, sila po yung mga talagang umagapay and ganoon din po kina Tatay Jose dito, kay Brother Edward. Ayan po, sila po yung mga tumulong po sa amin doon. And sa lahat po ng mga ninong niya, pasensya na po, hindi po namin kayang ma-invite lahat. Alam po namin, Monday po yung kasal, medyo busy po. So, ayun po. Thank you po sa bawat isa. Ganun din po yung sasabihin ko. Same lang po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat. And Brother Harvey, you may now kiss your wife. Pwede yan. Yo! Okay, salamat po. Papuri sa Panginoon, no? At yan yung mga magaganda po na talagang kwento ng pag-ibig, lalo na kung yan po ay ginawa po ng tama. Amen? At magandang example po yan sa mga young people po natin. I-aspire talaga natin yung tamang daan po patungo po sa tamang pag-ibig. Okay po? So tayo na po tayong lahat. Muli po kay Sheena, kay Mary Ann, at kay Joshua. Welcome po sa Living Water. At awitin po natin ating welcome song. Kamayan po natin ang bawat isa. Pero sa una po, awit lang po muna tayo, ha? Yung pangalawa, dun po tayo magkamayan. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan po tayo sa bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be. Dapat po may ngiti sa mga labi. Ipa-feel natin ang kasiyahan at kagalakan sa simbahan na ito. If you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At tayo na po
po tayo habang tayo po ay bumabalik po sa ating pong mga upuan at awitin po natin ang ating pong last song ngayong gabi, I Know Whom I Have Believed. Brother Jonah, Amen. Brother Ulitin po Jonah. natin, I know whom I have believed. Sige po, balik po muna tayo sa mga upuan po natin at tayo po ay sama-samang umawit. First stanza. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. Everybody! But I know Him, I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how His saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrought peace. All the ladies within now, my all the heart. ladies. Amen. All the men now, all the men. To keep that which I've committed unto Him against Last stanza, last stanza. I know that one my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the veil with Him or meet Him in the air. Everybody. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen po. Sige po, Amen. you may all be seated. At ang ating pong mahal na Bishop ay nasa victory po ngayon. At tayo po ay ko-connect po para si Bishop pa rin po yung ating pong mapakinggan na preaching. So, habang tayo po ay nanonood po, no, talagang i-apply pa rin po natin as if nandito po yung nagpipreach. Kaya mag-amen pa rin po tayo, maging attentive pa rin po tayo, at mag-focus po tayo sa salita po ng Diyos. Sige po, sa multimedia team natin, pwede na tayong connect po sa VFBC.
Bishop ang gawain nito. Kaya salamat po. At ito, mapapakinggan po natin. Sa ibang lugar ay pinag-aagawan mo ang ating Bishop. Kaya tayo higit, ano kasi? Talagang hanapin, kasabikan, yakapin, fellowship, at yung salita ng Diyos na mananamnam natin at dadali niya. Tawagin ko na po ang ating Bishop Fernando de Vega. Okay, thank you so much, Pastor Ronald. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Living Water Baptist Church. Magandang gabi sa inyong lahat. So, si Pastor Norman ay nagkaroon ng kapasyahan na maihok pa rin po ang Living Water sapagkat namimiss na natin ang isa't isa. So, I'm very happy to be here once again. And it is always my joy to minister to the members of this church. At syempre pa sa Living Water Baptist Church. So, kasalukuyan po, si Pastor Aparca ay nasa MIBC. So, pagkat sabi ko kay Pastor Ronald, siguro magandang pagkakataon dahil tuloy-tuloy po ang engagement ko po. So, kaya even a little, chance and opportunity na makikita ko po na kung pwede makapag-ministeryo, i-grab ko po yun para magkasama-sama po tayo. And ngayon pong sandaling ito, considering na tayo po ay exposed at sanay na ang pinaka-higit nating binibigyan ng halaga ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pero bago po sa preaching, sana po napansin nyo na nakamotive na po ako ngayon. So, ito po ang motive natin. May green. May green para sa anniversary. Bakit po, hindi pa naman anniversary naka-green na kayo? Para maalala nyo po yung pledges ninyo. Maalala nyo po yung application natin. Diba? Siyempre, pag naisip po anniversary, maalala mo yun. Tama. Okay, so, just to tell you the truth, ano po? So, dapat kasi talaga ang ating direksyon, paangat. Ibig sabihin, pataas po. Nung last year po, mas malaki yung commitment po natin. Pero this time, medyo pag tinignan po natin, medyo bumaba siya. Ibig sabihin, baka naman po posible. Meron po mga dati, kasama natin sa nag-commit, nag-pledge, na baka sa ngayon po ay hindi pa naman nakakasama. O kaya, yung ilan naman po, marahil baka ho nagbawas. So maganda yung pronunciation po, nagbawas. Tama. Kasi pagka nabisip, hindi magandang pakinggan. So, nagbawas. Ito ba tayo na? Okay. So, kaya, paalala lang, mas maganda pa rin po na sa celebration po natin, kumbaga kasado-kasado tayo, like what we are doing doon po sa Living Water Baptist Church, pagka po anniversary, sinisikap po ng bawat isa, na ito po kasi Thanksgiving na rin natin talaga sa Panginoon. Right. Kasi napakabuti ng Panginoon. Yes. Just try to imagine, sa atin po, sa ating individual na buhay. Kung tayo po ay talagang nagpapakatotoo, makikita niyo po na napakabait talaga ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon po na sa pagiging totoo natin sa sarili, may isip po natin maraming bagay na ina-enjoy tayo, na kapag po yung pagharap natin sa salamin ng katotohanan, hindi naman natin deserve, di po ba? But God is gracious. Napakabait ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating pong commitment ay hindi po nakadepende sa tao, hindi po nakadepende sa sitwasyon. Thank you so much. Okay, so, birthday niya, di ba? Lapit ka sa akin mamaya. Lapit ka lang, tapos lalayo naman ako. Tapos, hindi po, isa sa hindi natin maididinay na blessing ng Panginoon, may highway tayo. Kanina nung pinakita yung picture, parang napapanood ko dati yan. Robin Padilla na Robin Padilla dati. Okay, so, kaya pagtulong-tulungan po natin sa ikagaganda po ng ating anibersaryo. Pagtulong-tulungan po natin, napakaganda po ng pabor na ibigay ng Panginoon sa atin. Mention na naman natin yung lugar na kung saan makakakilos tayo ng buong kaluwagan. At ang speaker natin, ipag-pray ninyo, si Pastor Neil Keker. Siya po ang speaker po natin. Celebration. So, nagkasar na po kami, nagkasarahan na po kami ng
pag-uusapan. Kaya sigurado na po, evangelistic morning, tapos yung Thanksgiving po, yun po yung ating celebration as church. At medyo, siyempre po, ang priority natin, yung mismong mga taga Victory Fundamental Baptist Church, at siguro po mga ilan-ilan doon po sa mga kalapit po nating gawain po. Okay? So, handa na po ba kayo para sa message? Yeah! Opo, kala nyo, idudugtong po. Handa na ba kayo para sa mga pledges? Yeah! So, pareho din kaya ang sagot natin, amen din kaya? Amen din po tayo. Alright? Isaiah chapter 55, please. Again, sa mga taga-Living Water, good evening. Hindi ba niyo po ako kasama physically, but in heart and spirit, kasama niyo po ako dyan. Okay? Isaiah chapter 55. Nagsisimula po ang ating pagbasa sa verse number 6, and I want to request all of you to please follow me silently sa inyong mga Biblia sa ating pagbasa. At katulad ng lagi-lagi, binabanggit ko po sa usapang pakikinig ng mensahe, pagbasa pa lang unang teksto, buong laya na ang banal na Espiritu ay gawa natin ng yung pagkakataong makakilo sa ating pong mga puso. Isaiah chapter 55, beginning verse number 6, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and toward God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Let us pray. Dakilang Diyos sa aming Amang Banal, purihin po ang pagkabasa ng iyong banal na salita. Thank you for this opportunity once again, na kami po'y makapag-aaral, makakapakinig, and I pray, O Father, na inisip mo po ang aming isip, puso at pagkatao, para pati mo po na walang maging hadlang sa pagpapalang inilaan mo para sa bawat isa. I pray, O God, that you will again use your humble servant. May you build with your Holy Spirit, O God. Bigyan mo po ako ng karunungan na sapat at akin pong kailangan sa pagbabahagi po ng iyong salita. At ang bawat isa po ay maging empty sa sarili upang magkaroon ka ng pagkakataon na kami po ay iyong punuin, Panginoon. Thank you po sa gawain ito. Salamat po sa bawat kapatiran, hindi lamang po dito sa Victory Fundamental Baptist Church, kundi maging sa Living Water Baptist Church, maging sa mga kasama po namin na marahil nasa ibang bansa, na ngayon po'y nakikipag-aralan sa amin at nagministeryo para sa iyo. I pray, O Father, that you will bless them too. Thank you so much. I would like to commit to you everything, Heavenly Father, especially this preaching. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. You will now be seated. Upo na po tayo. So, ang sabi po ng talata, importante po na sa buhay ng tao, ang hinahanap natin ay ang Panginoon. Amen. Ito po actually, sa pagkakasulat, ang sabi po ng writer, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Ito po ay expression na kung saan po, mga kapatid, ang gusto pong ipunto. Samantalang ang Diyos nandiyan at nakikinig sa atin, samantalang ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon, mas maganda na tayo po ay hanapin natin siya, lumapit tayo sa Kanya, tumawag po tayo sa Kanya. At sa usapin ng paglapit natin sa Panginoon, sa usapin ng paghanap natin sa Panginoon, isang bagay po ang idiniin ng ating pong teksto. Let the wicked forsake his way. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him.
and to our God, for He will abundantly pardon. Alam niyo po, itong passage na ito ay passage na nagagamit din sa naging kasaysayan ng bayan ng Panginoon sa usapan ng revival. Yung bang panawagan para manumbalik sa Diyos. Panawagan upang muli po sentruhan ang Diyos. Hanapin po ang Diyos. Alam niyo, sa ating pong lakbay dito sa lupa, kahit sa ating presenting panahon, sa Kristyanismo, sa pangkalahatan, actually po, samantalang tayo nandito sa lupa, maraming pagkakataon po na medyo nadadivert ang ating atensyon, kung saan-saan po napupunta ang ating pong mga atensyon, mga kapatid. At dahil po dito, hindi natin namamalayan na unti-unti napapalayo na tayo sa Panginoon at sa nagiging sistema ng ating buhay, it seems that God is no longer our priority. And that is actually not good. And that is why again and again, kinakausap niya ang kanyang bayan sa pamagitan po ng mga taong kanyang itinalaga. Ngayong gabi ito, gusto kong pansinin niyo po yung pong pahayag na ito ng mga talata. Ang sabi po, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Ito pong bagay nito, mga kapatid, ay napakaliwanag na masasabi nating mensahe at panawagan sa kanyang bayan na meron silang dapat talikuran. At ano po ito? Yung kanilang daan. Let the wicked forsake his way. Tapos, pag tinignan niyo po yung kasunod na talata, sa verse number 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So dito po, makikita nyo kung paanong sa mensahe o panawagan ng pagtalikod sa kanilang mga sariling daan, niliwanag po ng mga talata na ibang-iba kasi yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Ibang-iba yung pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. At dito po, ipinunto kung gaano kalaki ang diferensya. Kung gaano raw po ang taas ng langit sa lupa, gaano kalaki ang diferensya, mga kapatid. At alam po natin na walang makakasukat niyan. Alam po natin na talagang totally, ito po ay ibang-iba. Magkasalungat na magkasalungat. Hindi kailanman magpapanagpo. Kaya dito po, ang magandang isipin natin sa usapan ng mensahe na nais iparating ng Panginoon, tayo po'y nag-uusap sa paraan ng tao at sa paraan ng Diyos. Sa paraan mo at sa paraan ko. At ang sabi po, let the wicked forsake his way. Ang sinasabi po, talikuran mo na yung daan mo. Talikuran mo na yung paraan mo. Isa-isang tabi mo na yung mga plano mo, yung mga iniisip mo. It means to say na ang dapat nating bigyan halaga, ang dapat nating sentruhan ay ang paraan at ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya ngayong gabi ito, gusto ko pong ibigay ang mensahe na pinamagatan ko pong always choose God's way. Always choose God's way. Lagi nating piliin yung pong paraan ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Yung kagustuhan ng Diyos. Yung plano ng Diyos. Yun ang lagi nating piliin. Kailanman, hindi magiging mas mainam ang plano mo kaysa sa plano ng Diyos. Kailanman, hindi po pwedeng mas magaling pa ang paraan mo sa paraan ng Diyos. Hindi po pwedeng mas maganda ang kalooban mo kaysa sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, talikuran na natin ang ating paraan. Talikuran na natin ang ating mga sariling pag-iisip. At magpasimula na po tayo na lagi sa buhay natin, piliin natin ang paraan ng Diyos. Amen? Always choose God's way. Mga kapatid, mga minamahal, una, in daily life, let us always choose God's way. Amen. Sa araw-araw nating buhay, sa ating pong araw-araw na lakad at pamumuhay, lagi nating piliin yung paraan ng Diyos. Amen? Lagi nating piliin
ang paraan ng Diyos. In daily life, alam po ninyo yan, na araw-araw, sa buhay po natin, lalakad po tayo, magpapasya po tayo, maraming bagay na gagawin po tayo, but make sure na sa ating pong araw-araw na buhay, pipiliin natin ang daan ng Panginoon. Amen? In difficulties, let us always choose God's way. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, una po na binibigyang pansin po natin in daily life, sa ating pong araw-araw na buhay, maganda po na ating piliin ang paraan ng Panginoon. Amen? Siguro po, importante na makuha natin yung ilang mga talatang magpapaalala sa atin ito. Like for example, hindi po ba sa Colossians chapter 3, isinulat po ni Apostle Paul, okay? Na ang sabi po niya, whatsoever you do. Whatsoever you do. Anong sabi niya? Do it heartily as unto the Lord and not unto man. So the idea, mga kapatid, is very clear na sa anuman daw kung gagawin natin ang buong puso sa Panginoon. So kaya ito ang dapat nating panuntunan sa buhay. Na sa araw-araw nating lakad, na sa araw-araw nating pamumuhay, piliin natin ang daan ng Panginoon. Yung makaluluwalhati sa Panginoon. Yung kaluguran ng Panginoon. Anong klaseng Kristiyano po tayo kung ang ating pong mas binibigyan ng importansya yung ikasasaya natin? Mga kapatid, mga minamahal, ako at ikaw ay dapat bound and committed na wala tayong ibang bibigyan ng kalwalatian, wala tayong parangalan, wala tayong papupurihan, bibigyan kaluguran, kundi ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin. Amen? Mga kapatid, in daily life, diba? Choose God's way. In difficulties, choose God's way. Diba? Yun ang reason kung bakit ang paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya in Romans chapter 8. Ito ba yung nakatutok dito? Okay? Romans chapter 8, ang sabi po sa verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa usapang plano ng Diyos, hindi laging smooth sailing. Naintindihan niyo po? So it is good to be reminded, folks, of what happened doon po sa buhay ni Joseph. Ano po ang nangyari sa buhay ni Joseph? In spite of the fact na ito pong si Joseph ay nakatanggap ng vision, ng mensahe patungkol sa plano ng Diyos sa kanya. Pero hindi po nangangahulugan na ang lakbay tungo doon sa magandang kaganapan ng plano ng Diyos ay puro po patag, mga kapatid. Hindi po laging pleasant and favorable. In fact, yun po ang reason why we need to remind ourselves na bilang mananampalataya, we need to walk by faith. We need to live by faith, not by sight. Amen? Kasi may mga Krisyanong pag kami nararanasan sa buhay, parang gusto nang maniwala sa malas eh. Di ba? Ano ba naman ito nangyayari sa atin? Ba't kailangan matatasan natin ito? Ba't kailangan mapasok tayo sa ganitong sitwasyon? Mga kapatid, as long na meron kang katiyakan na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, anuman ang i-allow ng Panginoon, huwag kang pumalag sapagkat alam natin na ito po ay magdadala sa atin sa kung ano talaga ang gustong i-accomplish ng Panginoon. Wala ho kayong mababasa sa Biblia na ang pangako sa Kristyanismo walang rough road. Okay? May mga difficulties. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Because marami po sa atin, we've been there. Or maybe presently, nahandyan ka. Maybe right this point in time, you are facing difficulties sa buhay mo. Ang ibig ko pong sabihin, it is very possible na sa atin po dito, maaaring presently, you are facing, great battle, di ba? Yung difficulties, yung bang dumarating ka doon sa point na kung di ka hahawak talaga sa Diyos, kung di ka kakapit sa Diyos, baka hindi mo nakayanin yung mga sunod-sunod na mga pangyayari sa buhay natin. Kaya nasabi ko po sa inyo, it is good na alam natin ang ating Biblia na ang Diyos sa kanyang magandang plano sa buhay ni Job,
niloob na makaranas siya ng ilang mga atake ni Satan sa kanyang buhay, pero dahil sa kanyang pong pagpapaubaya, dahil sa kanyang pagpapasakop, sa kung ano ang pahintulutan ng Panginoon, makikita niyo po na napakagandang istorya na ginagamit nating lahat ang istorya ni Job. Amen? The same. Diba? Sa buhay ni Joseph, ginagamit natin yung mga rough roads na dinaanan po ni Joseph doon sa kanya pong lakbay, doon sa kanyang journey. Napakaraming rough roads, mga kapatid, mga taong hindi mo inaasahan na magbibigay ng sakit sa kalooban mo, mga sitwasyon na kung tutuusin, hindi mo expected na mararanasan mo. I am telling you, mga kapatid, na ang importante lang na isisecure natin na tayo'y nasa plano ng Diyos. Ang iyakin mo lang, mahal mo talaga ang Panginoon sapagkat kung ikaw ay confidente that you really love the Lord and you are submissive to God, to the will of God in your life, pwede kang pumanatag at pwede kang manghawakan na ang lahat ng ito ay magdadala sa iyo sa talagang magandang hinaharap. Amen? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Huwag niyong ilalagay ang Diyos doon po sa katayuan na parang ang tingin mo sa Kanya. Ang lupit mo, Panginoon. Bakit mo hinayaang maranasan ko ito? Huwag na huwag tayong darating sa ganong kaisipan. Amen? Kundi ang dapat po ay nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. Panginoon, ano man itong dinadaanan ko, alam kong alam mo yan. Katulad ang sinabi ni Job na kung saan, mga kapatid, hindi niya naintindihan ang maraming bagay na nangyayari sa kanya. Pero isang bagay lang naintindihan niya, na alam ng Diyos ang dinadaanan niya. Alam ng Diyos ang nararanasan niya. Alam ng Diyos ang sitwasyon niya. Alam ng Diyos ang lakbay niya. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, ano man ang sitwasyon mo, hindi ko alam, hindi alam ng katabi mo. At ikaw, may mga pagkakataon, na hindi mo may paliwanag, hindi mo maintindihan. Bakit nararanasan ito? Bakit nandito ang sitwasyon ito? Bakit ang tagal-tagal na, naiinip na ako? Mga kapatid, mga minamahal, ang isang bagay na makatutulong sa iyo, lagi mong panghawakan na may Diyos, na may kalooban para sa iyo, na nakakaalam ng sitwasyon mo, at siya ang matatawid sa iyo sa landas. Sapagkat may sakdal na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pananampalataya po ang kailangan. Pangahawakan sa kung ano po ang sinabi ng ating Panginoon. What is important is that we are very sure na tayo po ay nasa kanyang kalooban. Yun po ang pinakamahalaga. Kapatid, in daily life, choose God's way. In difficulties, even in difficult times, in difficulties, still, piliin mo pa rin ang paraan ng Diyos. Huwag mong hulutasin yung problema mo sa sarili mong paraan. Huwag mo tayong mabubuhay ng mga nangahawakan sa diskarte natin. Kaya ko yan, magagawan ko ng paraan yan. Huwag. Tayo po ay lagi-lagi sumunod sa kung ano ang paraan ng Diyos. Amen? And please be reminded, sinabi na po niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. So yun po, magbigay na ng idea sa atin. Iba yung isip mo sa isip ng Diyos. Iba yung plano ng Diyos sa plano mo. Iba yung paraan ng Diyos sa paraan mo. Ang tanong ngayon, alin ang mas pangahawakan mo? Diskarte mo? Paraan mo? Pag-iisip mo? Plano mo? No! Ang tanging papangahawakan natin ay ang pag-iisip, plano at paraan ng Diyos. Amen? Pag-iisip ng Diyos, plano ng Diyos, paraan ng ating Panginoon Diyos. So again, okay, in daily life, choose God's way. In difficult things, in difficult times, choose God's way. Amen. In decisions, Tama. in decisions, Tama. choose God's way. Amen? Ang sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He, listen to this, and He shall direct thy path. Amen? Importante po na sa bawat desisyon natin,
ang ating pong piliin ay ang paraan ng Panginoon. Ilang mga bagay po ang gusto kong bigyan pansin po natin sa usapang mga pagpapasya. Mga kapatid, una, decisions define or determine destiny. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, importante na maintindihan po natin na ang mga kapasyahan natin ang magdi-define o magdi-determine ng katutunguhan po natin. Kaya nga sabi ko, ang isang napakaganda lang po na lagit-lagi maging paalala po sa atin na ang Diyos sa kanyang sistema, na ang Diyos sa kanyang disenyo, ikaw bilang tao na kanyang nilikha, meron kang choice. Tama po ba? Yes. Mga kapatid, are we aware na sa buhay po natin, meron tayong accountability? Why? Sapagkat created tayo ng Panginoon na meron tayong will. We can decide. We can choose. Kaya kasi sinasabi ko po sa inyo, paalala po, decisions define destiny. Yung pagpapasyahan mo, yun po'y may malaking kinalaman sa kapupuntahan mo. Meron akong parating nababanggit na talata sa inyo na ito po'y malaking tulong sa akin because I believe ito po ang totoo sa lahat na ang Diyos nung likhain niya ang tao, nilikha niya na ipinakikita niya ang makabubuti at makakasama. Sinasabi niya kung ano ang dapat at kung ano ang hindi. Inilagay po niya at inilalagay po niya ang bawat tao sa kalagayan na magpapasya po tayo. You know why? Kasi it is very important for us to somehow understand how God is operating at kung paano siya nakikipag-deal sa tao. Di ba? Isipin niyo po, kung ang tao nilikha ng Diyos na walang will, walang choice, ano man ang mangyari sa tao, we can blame Him. Yes! Hindi po ba? Halimbawa po, wala akong choice. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para magpasya. And then masama ang nangyari sa akin. Bagamat ang Diyos, hindi niya gagawin po yun. Kung ganun man ang kanya naging disenyo, hindi niya pasasamay ng tao. But listen, in the reality of life, marami po sa atin, may mga napapariwara ang buhay. Bakit po napariwara ang buhay? Dahil yun ang gusto ng Diyos sa kanila? No! Dinisenyo ng Diyos na ikaw na tao, meron kang kapasyahan at gusto ng Diyos sa matamis na damdamin. Piliin mo ang tama. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil mahal mo siya. Amen? So kaya, pansinin niyo po, pag ikaw ay nagpasya, huwag kang magtuturo ng kahit sino sa hindi magiging magandang kahihinatnan ng pasya mo. Are you listening? Di ba? Ang operasyon ng Diyos, ganun. Yung ginawang sistema ng Diyos, ganun. Na ang tao hindi siya pwedeng balikan. Di ba? Malinaw po eh. Ang sabi nga po niya sa Romans chapter 1, okay? Ito raw po, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that we are without excuse, they are without excuse. So, ibig sabihin po, yung lahat ng sanlilikha ay napakalaking kamangmangan na hindi mo kilalanin ang Diyos. Di ba? Yung mga nagmamarunong, maging sa punto na dinay nila yung existence ng Diyos. Mga kapatid, napakalaking kahalalan. Napakalaking kamambangan. Na pati existence ng Diyos ko, questionin po. Kaya ang mga tao po, Panginoon ng kanilang sarili, gagawin ang lahat ng kanilang gustong gawin. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot na tanawin, marami pong mga tao na sa nangyari sa buhay nila, pati Diyos sinisisi nila. At yan po'y hindi magandang tanawin sa usaping Kristiyano. Hindi maganda na sinasabi mong Kristiyano ka at pag mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay natin, sisisihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, mali-mali po yan. Kasi ganito po nag-ooperate ang Diyos. Behold, I have set before you life and good, death and evil. Behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the Lord, the command of the Lord your God.
And a curse if you will not obey. Pansinin niyo po, inilagay ng Diyos ang tao sa magpapasya. Hindi ba? Kung pinagpasyahan mo na sumuway, huwag mo siyang sisisihin sa pagdadalan sa iyo at magiging resulta o outcome ng pagsuway mo. Mga kapatid, sinasabi ko po, decisions define destiny. Malinaw yan, mga kapatid. Okay? Decisions define destiny. So, anong dapat maging appeal sa atin itong puntos na ito? Be careful sa iyong pagpapasya. Be wise! Beware! And be watchful! Mag-ingat ka sa bawat desisyon mo. Pag-aralan mo, tingnan mo yung bawat desisyon mo. At maging pantas po tayo sa mga desisyon na gagawin natin. At alam niyo po, ang may kapantasang desisyon na pagpasyahan mo na yung kalooban ng Diyos at yung paraan ng Diyos, yung plano ng Diyos, yun ang mangyari sa buhay mo. Amen? Huwag mong ipilit ang sarili mong gusto. Huwag mong ipilit ang sarili mong paraan. Huwag mong ipilit ang sarili mong plano. Hindi mo pwedeng mas higit yan sa plano ng Diyos. Hindi mo pwedeng mas maganda yan sa plano ng Diyos. Mga kapatid, pwede nating i-definite na napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Amen. That is exactly what the Lord said sa kanyang tao. Alam ko yung iniisip ko sa inyo. Alam ko yung plano ko sa inyo. Kaya mga Kristiyano, huwag tayong mabubuhay na para bang hindi alam ng Diyos yung gagawin niya sa atin. Panghawakan mo na alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay natin. Kapag ka tinatawag ka ng Diyos, sumunod ka sa tawag ng Diyos. Hindi yung mga ngatwiran ka. Paano na pamilya ko? Ano na mangyayari sa kanila? Mga kapatid, kung ako po ay nakinig sa ganyang kaisipan ko noon, palagay ko po, pati pamilya ko na pariwara ngayon. But I praise God na natutunan ko na pagpasyahan na yung plano niya, yung tawag niya, yun ang sinunod ko sa aking buhay. At the same time, sa mga pinagpapasyahan natin, ngayon po, napaka-careless ng maraming Kristiyano eh. Napakadali natin magpasya na isa-isang tabi mga bagay na para sa Diyos. Kaya kasi sinasabi ko po, mga kapatid, ito po ay talagang puso sa puso pag-uusap. Marami pong mga Kristiyano magaling lang magsalita. Marami mga Kristiyano, magaling lang pong magpayo, magaling lang magsabi sa iba. Pero kamusta po tayo? Sa bawat pagpapasya na ginagawa natin, kamusta po tayo? Mga Kristiyano, decisions define destiny. Mahalagang paalala po yan. Kaya nga, pipili ka, buhay, o kabutihan, o kamatayan, at kasamaan. Mga kapatid, the choice is ours. Ang pagpapasya at ang pagpili nasa atin. Choose God's way. In difficulties, choose God's way. In decisions, choose God's way. Because decisions define destiny. Second, decisions demand discernment. It is a good reminder para sa bawat isa sa atin. Ang pagpapasya natin, ang sabi po ng sulat ni James, if any of you, James 1:5, if any of you lack wisdom, anong gagawin? Let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Mga kapatid, ang pagpapasya, ito po ay nagdidemand ng discernment, ng karunungan. So don't just decide, mga kapatid. Huwag na huwag kang basta magpasya. Huwag na huwag kang gagawa basta ng pagpapasya. Dito pumapasok, mga kapatid, yung pong napakahalaga na paglapit natin sa Diyos, pagkonsulta natin sa Diyos. Hindi mo maintindihan ang mga nangyayari. Siyempre po, kapag ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo naintindihan ang mga pangyayari, napakalaki ng posibilidad na magpapasya ka ng mali. So, ang kailangan para maging tama ang pagpapasya, hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Amen? And I believe, sa bawat pagpapasya natin, ang laki-laking tulong ng discernment. Di ba?
Kasi ang discernment, mga kapatid, ito po ay ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon para ma-determine mo kung makakabuti at makakasama. So kaya ang importante as we continue on, as we grow sa ating pong spiritual life, dapat ang manifestation nito ay yung pagiging talas, yung pagiging matalas ng ating discernment, at ang talas ng discernment, magmamanifest po yan sa pagpapasya na ginagawa natin. So I am telling you, ngayong sandaling ito, that decisions demand discernment. Opo, ang pagpapasya natin, ito po'y nagdi-demand ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. We need to seek God's wisdom. Hindi po yung worldly counsel ang kailangan po natin. Kailangan po natin na pinag-aaralang mabuti. Tinitimbang natin yan, tinataya po natin yan. At sa usapan ng pagtimbang at pag-aaral natin sa mga bagay-bagay, ang basis pa rin natin, Word of God. Kasi hindi ka tatalino sa usaping Kristiyano na iihiwalay mo ang salita ng Diyos. So it is very impossible for a believer na maging sharp ang kanyang discernment nang wala po ang salita ng Diyos. Ang gusto ko pong i-point out ngayong gabi, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ikatatayas ng ating discernment. Sa ikatatalino po natin, sa karunungan mula sa langit, salita ng Diyos ang kinakailangan po natin, mga kapatid. Kaya nga, let us always pray for guidance in every step, in every decision, sa bawat pagpili natin. Make sure na tayo po'y ginagabayan ng ating pong panalangin at ng salita ng ating Panginoon Diyos. So, una po, decisions define destiny. Second, decisions demand discernment. And then, thirdly, decisions develop discipline. Yes! Alam niyo po yung pagpapasya natin, ang nadidevelop dito yung disiplina natin. Lalo na doon sa idea na hindi ka basta magpapasya. Okay? Para mas ma-feel nyo po at maintindihan nyo po ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid. Hindi po ba yung sinabi po ni King Solomon na trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding, in all thy way acknowledge Him and He shall direct thy path. Hindi po ba, mga kapatid, tinuturuan tayo dito na medyo supinin natin yung sarili natin? Yung idea po ng lean not into your own understanding. The same concept and idea nung sinabi ng teksto natin, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Kalimutan mo yung iniisip mo, kalimutan mo yung paraan mo, bumalik ka sa Panginoon, hanapin natin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan, tumawag tayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit, talikuran ang dapat talikuran, at pagpasyahan natin na yung paraan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung pag-iisip ng Diyos, yun po ang ating sundin. Amen? Mga kapatid, ang ating pong pagsunod rito ay malaking tulong sa ating pong magiging kahihinatnan. Yes. Alam niyo po yun, yung mga pagpapasya natin, di ba? Yun po yung magdi-develop ng disiplina sa atin. Lalo na kung nahinduroin tayo sa idea po na talagang tuturuan natin ang sarili natin na lagit-lagi pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Na matutunan po nating sundin ang ating Panginoon sapagkat sa pagsunod natin sa ating Panginoon, doon na bibuild yung tinatawag nating maturity and spirituality. Diba? Yung patience, yung pong attitude ng pananalangin, yung pagiging persistent po natin. Mga kapatid, ito pong lahat ng ito ay importante sa decision making. Tingnan nyo po, kapag ang isang tao po, alam nyo yung tawag doon? Yung talagang yung mga kabataan, di ba, ang sinasabi natin, masyadong mapusok. Yung nagpapasya, bago mag-isip. Sa tamang disiplina, mga kapatid, bago ka magpasya, pag-isipan mo muna. Tama po? Tama. Kasi kapag ikaw ay humakbang na, pag ikaw ay nagpasya na, kaya nga sabi ko po, sa usapang pagpapasya, nadidevelop dito yung disiplina na talaga
puso, hindi ka manghahawakan sa sarili mong kaunawaan. Sa lahat ng lakad mo, tatawag ka sa Kanya, kukonsulta ka sa Kanya, para makatiyak ka na maitutuwid ang iyong landas. Amen? Hindi maganda po yung nagpasya ka, and then, at saka doon ka nag-isip. Tama ba yung ginawa kong desisyon? Wala. Ang tama mga kapatid, bago mo ginawa yung desisyon, pinag-isipan mo, tama ba ito? Ayon ba ito sa sinabi ng Panginoon sa akin? Ito ba yung gabay ng Diyos sa akin? Ito ba yung kalooban talaga ng Diyos? Ito ba yung paraan na itinuro ng Panginoon? Mga kapatid, decisions develop discipline. Kaya nga, ngayong gabi ito, isipin po natin mabuti. Kung ang bawat Kristiyano sa usapang pagpapasya, ang pipiliin ay ang paraan ng Diyos, ano kaya ang magiging buo nito? Naiiwasan po ang kalagayang i-blame mo ang Diyos sa nangyayari sa buhay. Maiiwasan po yung pagtuturo natin sa kung kani-kaninong tao sa nangyari sa atin. That's right. Kasi ang dealings ng Panginoon, mga kapatid, sa individual, hindi po pwedeng kasalanan ng iba, ikaw ang magdurusa. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano man ang pahintulutan ng Diyos na mararanasan mo, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Dinidevelop niya yung ugali natin na pagtiwalaan natin lubos ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Okay, tanong po, naniniwala po ba kayo na ang paraan ng Diyos ang garantisado? Yes. Sure. Mga kapatid, God's way, it is good. Yes. Yes. God's way, it is guaranteed. Yes. Pagka pinag-usapan natin yung paraan ng Diyos, mabuti yan. Pagka pinag-usapan natin yung paraan ng Diyos, garantisado yan. At mga kapatid, God glorifying po yan. Kapag ka po ang desisyon natin ay tama, mga kapatid, yan po'y magbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Kaya ang sabi po, mga kapatid, and whatsoever you do it heartily as unto the Lord and not unto man. Balikan niyo yung teksto natin. Okay? Ang sabi po, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Di ba ito yung magandang maging desisyon natin ngayong gabi? Na yung kaeksaktuhan ng sinabi ng talata, na ang gagawin po ng bawat isa sa atin, magpapasya tayo na talikuran natin ang ating sariling daan, talikuran natin ang ating mga sariling plano, at ating pong pasimulan, at talagang lagi-lagi ang susundin natin, ang panghahawakan natin, ang kung bibigyan ng way sa buhay natin ay yung paraan ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, always choose God's way. Tumayo po tayo lahat. Yuko po tayo, pigit po tayo. Habang nakikinig tayo, paano kumikilos ang Banal na Espiritu? Ano ang inihahayag sa atin ng Banal na Espiritu? Ituloy po natin sa panawagan po ang ating po napakinggan na preaching mula po sa ating pong bishop. At napakaganda po na ating pong marinig po ito na sa lahat po ng ating pong ginagawa, sa direction po natin, sa mga decision making po natin, sa pang-araw-araw po natin buhay,
lagi po natin pipiliin po ang Panginoon. At ngayon po, sa gabi po na ito, habang tumutugtog po ang ating pong piano, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon sa preaching po na ito, lapit po tayo dito po sa altar at sama-sama po tayong manalangin. Baka maraming na pong beses sa buhay po natin na nauna po yung ating pong pagpapasya bago po tayo kumonsulta sa ating pong Panginoon. Maraming beses po sa ating pong buhay, nandun po yung temptation na yung kagustuhan natin ang manaig. Pero malinaw po mula po sa salita ng Diyos na dapat po lagi-lagi nandoon yung gabay ng Panginoon. Dapat alam natin sa ating pong buhay kung ano ang kaparaanan at ano ang daan ng Panginoon, ano ang kalooban ng Panginoon para po sa atin. Maaari ngayong gabi naguguluhan ka. Ano ba ang kalooban ng Panginoon para sa akin? Sana po nasagot ng mensahe po na ito. Sana nakausap mo ang Panginoon sa mensahe na to. Piliin mo ang daan ng Panginoon at hayaan mong i-reveal niya kung anong plano niya sa buhay mo. Maaaring hindi mo gusto yung plano ng Panginoon, pero yun yung the best para sa iyo. Always choose God's way. You don't know what God can do in your life. His way is always good. It's always guaranteed. At ang daan niya, laging i-glorify ang kanyang pangalan. And that's what we want. The good way coming from God. The guaranteed way. And the God-glorifying way. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, na itinawid niyo po pa kami, Panginoon, sa mensahe po na ito. Despite some technical difficulties, Lord, we heard your word. And we need this word, oh God. Salamat, Panginoon, ginagamit niyo po ang aming mahal na bishop upang maiparating po sa amin ang mahalagang mensahe galing po sa Biblia. Maari sa amin pong buhay, Panginoon, marami pong mga daan, marami po kayong mga desisyon, Panginoon. Even in our difficult times, kami po ay nag-stray away from your way. Maraming mga beses sa aming buhay, Panginoon, na daan namin ang aming pong nilalakaran. Yung choices namin ang gusto po namin makita po sa aming pong buhay at hindi po yung kalooban niyo, Panginoon. And for those things, Panginoon, and for those times in our lives, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Sana, Panginoon, ay lagi namin maalala na kami po ay mga tao, we are so limited. But you are God. We are finite, O God, but you are an infinite God. Unlimited in your wisdom. Kaya makita namin, Panginoon, na kami ay dapat manangan, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong kalunungan, sa iyong kaparaanan, Panginoon. Not our ways, but your ways, O God. Not our thoughts, but your thoughts, O God, because your thoughts are higher than our thoughts. Your ways are greater than our ways. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy na magbago po sa amin. Lalo na, Panginoon, sa decision making, Panginoon. Makita, Panginoon, ang gabay nang gagaling po sa inyong salita. Huwag po kaming lumusong, Panginoon, sa isang desisyon na hindi namin naikonsulta pa sa inyo, Panginoon, na wala kaming gabay galing po sa inyo. Bagkus, Panginoon, sa bawat hakbang namin, nawa po, Panginoon, kasama namin kayo, nawa po, Panginoon, nandun po ang inyong gabay, at nawa, Panginoon, ay lagi namin pipiliin, Panginoon, kung ano po ang sinasabi niyo po, kung ano po ang direksyon na pinapapunta niyo po sa amin. Lord, please help us every day because we need you. Not just every day, Lord. Not just every hour, every minute of the day, Lord, we need you. We need you all the time.
Lord, please give us wisdom and guide us continually in our Christian walk. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong makabalik sa inyong mga puan. Tayo po ba'y pinagpala ngayong gabi? Amen. Of course, salamat po sa ating pong senior pastor, sa ating pong Bishop Freddy De Vega. Kung tutuusin naman po mga kapatid, pwede tayong maglagay po ng preacher po dito. Pwede rin po ako ang mag-preach sa inyo ngayong gabi, pero iba pa rin po talaga pag yung mensahe po galing po sa ating Tatay Bishop. Amen? Iba po talaga yung, alam niyo po, yung wisdom na meron pong binigay ang Panginoon para po sa ating pong bishop. So, patuloy pa rin siya pag-pray, patuloy po yung kanyang mga ministeryo. Of course, nakakapagod po yan, kaya pag-pray pa rin patuloy ang ating pong senior pastor. At this time, tayo na po, naman po ay dadako po sa ating pong pagbibigayan. Tayo na po tayong lahat. Preacher Jonel, please. Amen. Tumako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po sa mandaling manalangin. Dakilang salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapagbalik po sa inyo na amin pong makakaloob. Sa pamamagitan po, Panginoon, ito ay mapupurihan po namin, Panginoon, ang inyo pong pangalan. At patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon. In Christ's name I pray. Amen. As we give, let's sing anything that costs me nothing. I cannot come before our righteous holy Lord. Everybody sing. And offer to him worldly things I do not need, and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. To God be all the glory. At sa ilan po nating pagbabalita, no, this coming Sunday po, meron po tayong baptism. So sa lahat po ng mga candidate for baptism, please prepare. At sila Pastor Nolan ang pwede nyo pong kausapin para po sa ilang pong mga guidance patungkol po doon. Meron po ba tayong mga, wala pong choir practices after the service? Saturday ministries, this coming Saturday, please, if you want to participate in our soul-winning ministry, pwede po kayong makipag-ugnayan po kay Preacher Jonel. Usually po, no, anong oras po tayo pag Saturday? 3 p.m.? 3 p.m. Pupunta po tayo sa iba-iba po natin mga centers at doon po tayo nag-share po ng kaligtasan ng Panginoon. So if you are free pag Saturday, usually naman free naman po ang lahat pag Saturday, sama po tayo at mag-soul win po tayo kasi napaka-importante po ng soul winning. So may mga, hindi lang po yung pangkabataan, may mga adult din po tayo nakakasama po dyan. So kahit madami po yung sumasama po pag Saturday, ang katotohanan po, ilan po yung centers natin, nasa 9 or 10, kulang pa rin po tayo ng tao. So baka kailangan na po kayo din po na mag-participate po sa araw po na yan. So again, if you want to participate, makipag-ugnayan lang po kayo kay Preacher Jonel. So tayo na po tayo, let's all stand and let's close this in prayer. Tawagin natin yung bagong kasal, no? Si Preacher tuloy, Brother Harvey. Amen. At yan ang mag-close ng prayer. Let us pray po. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa napakinggan po naming preachings. Panginoon, dalangin po namin na lahat po ng aming natutunan, Panginoon, lahat po namin aming napakinggan, naway ito po'y tumatak sa aming mga puso at isipan, Panginoon, naway ma-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon.
Kayo po ang siyang mag-ingat po sa amin, sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay. Lahat ng ito po ay nilalapit po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gabayan po tayo ng Panginoon. I'll see you on Sunday. To God be all the glory. God bless.